Kasi yun nga ang ginagawa ng law, di ba? Minamasama yung mga natural. Nagandahan ka, masama yan. Naakit ka, masama yan. Gusto mong kumain ng masarap, masama yan. Yung gusto mong guminhawa, masama yan. Sabi gano'n, minamasama ng batas ang likas natin. Yung totoo sa atin. Ano nga ba ang dapat ipagdiwang na may church? Bakit may church? Romans 8:37, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Yun ang ipinagdiriwang na dahil kay Jesus, ang mga nananalig sa Kanya ay nagiging anak ng Diyos at nagiging matagumpay at nagagapi ang kalaban. We celebrate our victory over temptation. Our victory over sin. Kasi kung panalo pa yung kasalanan, wala pa tayong kaligtasan. Wala pa tayong pag-asa. Nasa dilim pa tayong lahat. But what does sin, what does temptation really mean? Panginoon, salamat po. Salamat dahil meron kaming dahilan para magdiwang. At malaking dahilan ito. At ngayon, Panginoon, paliwanagin niyo po ang aming isip para maunawa namin kung bakit nga ba dapat magdiwang at kung bakit pwedeng magdiwang. Lead us, teach us. Mangusap po kayo. Akayin kami sa kaliwanagan at mamulat ang aming isip sa inyong napakadakilang kabutihan. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ano nga ba ang nangyayari pag ang isang tao ay nanalig kay Jesus? Ano ba ang accomplished ni Jesus nung siya ay namatay sa krus at nabuhay na muli? Jesus believers are empowered to win over temptation. To win over temptation by faith in Jesus, in what Jesus accomplished, by faith in the voiding of the law by Jesus. Ang nananalig kay Jesus ay binibigyan ng kapangyarihang magwagi, manalo, laban sa kasalanan at sa tukso sa pamamagitan ng pananalig. Pananalig saan? Pananalig kay Jesus at pananalig na pinawalang bisa na ni Jesus sa mga kautusan na siyang naghahatol tayo, sa atin na tayo ay makasalanan. Yun ang dapat maintindihan. Pag sinabi mong nailigtas ka mula sa impyerno, mula sa kapahamakan, mula sa paghuhukom, ibig sabihin kasi ay binalewala, tinanggalan ng bisa, ng kamandag, ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesus, yung talab ng dapat ay mga utos, mga batas, na kung sila ang susundin, tayo lahat ay mapapahamak. Tayo lahat ay kulang, tayo lahat ay mabubulid. Jesus believers are empowered not in the unachievable attempt to fight the enemy yourself, not in the unachievable attempt to obey all the law all the time. Tayo ay binigyan ng kapangyarihan at kalayaan hindi para matalo mo ang mga kasalanan at pagsunod sa lahat ng batas, sa lahat ng panahon. Hindi doon. Kasi kung aaminin mo, hindi ka naman talaga nananalo over sin all the time Kahit 33 taon, kahit 300 taon ka pa na mag-celebrate, hindi mo nasusunod ang lahat ng batas sa lahat ng oras. So pagka ang patakaran para sa ating kaligtasan at kabanalan ay kakayahang sumunod sa batas, lagi kang talo. At pag lagi kang talo, dahil nasa church ka, magpapanggap kang panalo, mauobliga kang maging hypocrite. At lagi kang may inner guilt, lagi kang mayroong pagsisisi sa sarili, paninisi sa sarili at sa kapwa. Kasi imposibleng masunod ang lahat ng batas. Ang isang mito, isang ilusyon, Christian ka na, dapat natatalo mo na lahat ng kasalanan. Christian ka na, dapat nasusunod mo na lahat ng batas ni Moses. Christian ka na, dapat wala ka nang ginagawang mali ayon sa pamantayan at batas ng relihiyon. Pag yun ang ginawa mong pamantayan, lagi kang talo kasi hindi naman talaga yun nasusunod. Hindi lang experience natin ang nagsasabi noon, ang Word of God mismo. Sabi ni James sa 2:10,
James 2, chapter 10, if you obey every law except one, you are still guilty of breaking them all. So kung ibabatay natin sa kakayahan na sundin lahat ng moral, legal, ceremonial law na nakasulat sa Biblia, there is not one day, 1 minute, or 1 hour that you may be considered righteous, because if you obey 9 of the 10 commandments and disobey 1, it's as good as disobeying all. And the law is not only the 10 commandments. The law is a lot of commandments in the Bible. At ito ang tumanda na lang ang napakaraming Christians hindi pa nila naiintindihan. Na ang pagiging matagumpay ay hindi nakabase sa ang linis-linis mo according to the law dahil nasusunod mo lahat. No. Tinanggal ni Jesus ang bisa, ang talab ng law, kaya tuloy hindi ka na pwedeng usigin ng law. Nagiging mukhang banal ka tuloy, hindi dahil ang banal-banal mo, kundi dahil tinanggal na yung mga pagbabawal na di mo naman masunod-sunod. Worried ang marami sa teaching na yan iniisip nila baka ma-abuse. Kung yan talaga ang teaching, bakit mo naman itatago? Problema na gusto mong abuse ang mga abuse niyan, but the true Spirit of the Lord will make us appreciative, not abusive. Pagka law ang umiral sa ating buhay, puro failure, puro guilt, ano isa-celebrate mo? 33 years of guilt? 50 years of pretending that you're all right according to the standard of the law? Walang dapat i-celebrate pagka ganon. You win over sin and temptation by realizing that the enemy had already been conquered and neutralized, not by your personal fight and personal victory, but by the victory of Jesus. Yung tagumpay ni Jesus in living a perfect life becomes your own success. That's why Jesus is your Savior. Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. How can you ever be clearer? Dahil lang sa habag at kabaitan ng Diyos, sa pamamagitan ng pananalig mo kay Jesus, hindi ito galing sa iyong sarili, sa iyong accomplishment, sa iyong kapangyarihang labanan ng kasalanan. No, no, no. Hindi dahil sa mga gawa. Para walang makapagyabang. Walang makakapagyabang. Inaari kang ganap, banal, malinis, hindi dahil nasusunod mo at natatalo lahat yung law, kundi dahil pinalilinis ka na yung pananalig. Dahil pag nananalig ka kay Jesus, lumilipat sa iyo ang kanyang kalinisan, at sa kamatayan ni Jesus ay tinanggal niya ang bisa ng kamandag ng kamatayan sa mga mananalig sa kanya. Yet to all who received Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. So you win, not because you are now able to obey all the law. That's an illusion. It will only lead to a feeling of failure and guilt and inevitably hypocrisy. You win not because you are now able to obey all the law, but because Jesus voided the law and made it powerless. Tinanggalan ni Jesus ang kamandagang kasalanan na hindi ka na kayang usigin ng kasalanan. Hindi ka kayang kalad ka rin ng kasalanan into condemnation and punishment dahil neutralized na nga yung law. Romans 6:14, don't let sin keep ruling your lives. You are ruled by God's kindness and not by the law. Marami, pag binabasa itong Romans 6:14, yung first part lang ang binabasa. Don't let sin keep ruling your lives. At ang nagiging interpretation nila, huwag kang magpapatalo at magpapagapi sa kasalanan. Nang ibig sabihin, may naisip kang masama kanina, nagkasala ka, talo ka. Nabigla ka, may nagawa ka mali, talo ka. Hindi mo nasusunod ang lahat ng batas, talo ka. Hindi yun ang sinasabing don't let sin keep ruling your lives. Kundi, huwag kang magpailalim sa law. Kasi ang nangunguna na at naghahari sa iyo hindi ang law ni Moses, hindi yung law na ibinigay nung unang panahon,
kundi yung kabaitan ng Diyos na idineclare, ininterpret, at inapply ni Jesus para matabunan yung pag-uusig sa'yo ng law na kahit kailan na hindi mo naman kayang sundin lahat. When you say, don't let sin rule over your lives, it does not mean you will be sinless and you will not commit anything wrong by the standards of the law. It means that you will never let the law scare you again. You will never let the law torture you again. And you will not make the fear of the law and the fear of punishment become your master. 1 John 5:4, sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Akala nyo ba ang tagumpay? I'm sinless, I am able to obey everything. No. At nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Nananalig ka kay Jesus, He lived a perfect life. The credit for His perfect life becomes yours. Nananalig ka kay Jesus na binayaran niya ang kasalanan, wala ka ng kasalanan kasi bayad na. Nananalig ka kay Jesus na napagtagumpayan niya ang lakas ng kasalanan nung siya'y nabuhay na muli, yung lakas na yon ay nagiging sayo. Hindi lakas para sundin ng lahat ng batas, kundi lakas para lampasan yung batas, living above it. And of course, true faith in the Lord and true spirituality will not make you abuse that. You will be appreciative and loving, but you will have a peaceful life, a quiet, restful life, confident in the perfect work of Jesus, not in your own accomplishment. Maraming Christian kasi ang tagal ng Christian pinaghahalo yung law and grace, pinaghahalo yung works and faith, kaya gulong-gulo ang buhay. Ang general feeling, laging talo, mali, guilty. There is victory over temptation and sin when Jesus believers are enlightened to redefine sin and temptation. May sin pa rin, may temptation pa rin. Pero ano na yun? Under the rule of the love of Jesus? Dapat unawain. Romans 6:2, if we are dead to sin, how can we go on sinning? Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Samantalang lagi sa mga ibang religious formula, every day, I sinned. God saw what you did. You are a sinner. Puro sin ang laman ng utak ng mga tao. Samantalang sinasabi ng Scripture, don't let sin keep ruling your lives. Don't let sin be always your agenda. Don't always be afraid and conscious of this. At maraming mga Christian ang gusto lang i-emphasize yun. Parang hindi namatay si Jesus. At parang walang naganap nung si Jesus ay nabuhay na muli. Sabi, patay ka na sa kasalanan. Pag sinabing patay ka na sa mga utang mo, it's a legal terminology. Kasi ang tao, pag namatay na, hindi na siya sinisingil sa utang. Pag ang tao namatay na, kahit nga sa military, you graduate to the next rank. Pag ang tao namatay na, napapalaya na siya sa lahat ng mga pang-uusig, sa lahat ng kanyang mga responsibilidad. At yun ang ibig sabihin ng patay na tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, malaya ka na mula sa pang-uusig ng kasalanan. Patay does not mean mas malakas ka kaysa kasalanan. Pag sinabing you are dead to sin, it doesn't mean you are more powerful than sin. Kasi araw-araw makikita mo na yung luma mong standard of sin, lagi ka natatalo. Therefore, sabi mo, bakit ako namatay sa sin? Kung ganon. No. Dead in sin, patay sa kasalanan means wala nang ang lakas ang kasalanan over us. Hindi ka na niya kayang usigin, hindi ka na niya kayang isakdal, hindi ka na niya kayang dalin sa kaparusahan. Kahit dating pareho pa rin po ako, yung dating mga tukso ko, may tukso ko pa rin ngayon, yung mga dating pagkakakulang ko, nagkukulang pa rin ako ngayon, patay pa rin ba ako sa kasalanan? Yun nga ang naiba. Ang naiba ay hindi yung ikaw na naging superman o superwoman. Ang naiba tinanggal ni Jesus ang kapangyarihan ng kasalanan over you. Kaya the same old story ka pa rin, pero may bago kang status sa Diyos. Hindi kasi natin naiintindihan yung new creation. Akala natin ikaw yung totally na bago. Kaya taka-taka ka everyday. Bakit naman hindi ganon?
Natatakot pa rin ako sa dilim. Bakit ganun? Madalas pa rin akong mabulid. Bakit ganun? Madalas pa rin akong matukso. So, you feel inadequate and you feel guilty. Romans 7:5-6. Nang tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, yung totoo lang, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay nag-uudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Sinasabi dito sa Romans, at minamasama yung mga natural tendencies, kasi yun nga ang ginagawa ng law, di ba? Minamasama yung mga natural. Nagandahan ka, masama yan. Naakit ka, masama yan. Gusto mong kumain ng masarap, masama yan. Yung gusto mong guminhawa, masama yan. Sabi ganun, minamasama ng batas ang likas natin. Yung totoo sa atin. Kaya lagi tayo nagigilty. Sabi ganun. Pero, ang lahat ng yan, yung ating guilt, yung pag-judge natin sa sarili at sa kapwa, pinupukaw lang yan, ginigising ng kautusan. Dahil may kautusan, nakikita natin hindi natin nasusunod, we become very conscious of sin and we live under the power of sin and under the condemnation of sin. Verse 6, ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya tayo'y naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Sabi ko noon, bakit lagi niya lang iniisip mo? Di ba na kay Jesus ka? Hindi ka pinalakas para manalo ka sa lahat at magawa mo lahat yung utos. No. Tinanggalan ng lakas yung utos. Kaya kahit wala kang ginagawa, panalo ka in Jesus by your faith. Kaya tama na yung guilt trip na yan. Tama na yung panghusga sa sarili. Tama na yung laging natatakot. At lalo naman yung tama ng pagpe-pretend na okay ka kasi baka malaman ng iba, makondemn ka pa. Ito yung bagong buhay daw sa Espiritu, which is in kindness and under the kindness of God, not in the strictness of Moses or the law. Actually, dapat nagdudugo natin ngayon, kauulit natin ang mga teaching na to. Pero kung magdudugo yung kauulit na ang bungay na intindihan natin, sulit ang pagdudugo. Kasi baliwala ang pag-church, baliwala ang lahat ng relihiyon at mga celebration kung hanggang yun, takot na takot ka pa rin sa law, takot na takot ka sa punishment at lagi kang nagpe-pretend pagka hindi mo nasusunod. Tinanggal na ang bisa. Kung gusto mong abusuhin, it's your decision. It has a consequence. But that is the truth. Romans 7:6, sabi sa Contemporary English Version, but the law no longer rules over us. We are like dead people, and it cannot have any power over us. So ginamit na naman yung metaphor ng death. Na pagpatay ka na, wala nang power sa'yo ang law. Kaya nga pagpatay ka na, hindi ka na committed sa pinakasalan mo, tapos na ang kasal. Pagkapatay ka na, hindi ka naman masisingil sa utang kasi patay ka na. And sabi, you are dead to the law. Hindi na siya effective sa'yo. Pero araw-araw, yun ang pinapayagan mong tumorture sa'yo. This is a legal application. Pagpatay ka na, hindi ka nasakop ng batas. At sa pananalig kay Jesus, tayo'y namamatay sa batas ni Moses, hindi ka nasakop. At sabi pa, pagpapatuloy ng Romans 7:6, now we can serve God in a new way by obeying His Spirit and not in the old way by obeying the written law. How clear can you get? So, sabi, pagka Kristiyano ka na kay Jesus ka, hindi ka na legalistic, but loving. Because now we live under the new law, which is the law of love. Na sa halip na pag kami nakikita kang sa tingin mo, by the standard of the law, ay nagkakasala, imbes judgment ang ibigay mo, is love, prayer, understanding, ministration, restoration. Naiiba ang lahat. Pag naintindihan natin that we are under grace and not under the law. Romans 7:7-10, sabi ni Pablo, kundi dahil sa kautusan, ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Tama ba?
Pag walang nakalagay na no parking, pag nag-park ka, nagkakasala ka ba? No, walang kautusan eh. Pero dahil may nakalagay na no parking, nung nag-park ka, may kasalanan ka. At ang tinanggal ni Jesus sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli ay ang kautusan. So tigilan mo na ngayon ang pag-guilt trip at pag-guilt trip sa iba. Understand yung love of God that is beyond comprehension. Sabi, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Sa pagpapatuloy ng Romans 7, verse 9, noong una, namuhay ako ng walang kautosan. Subalit nang dumating ang utos na buhay ang kasalanan at ako'y namatay, sinasabi ni Paul, kung wala sanang utos, edi walang kasalanan. Kaya pag walang utos, edi buhay tayo, hindi tayo patay. Kasi pag may kasalanan, namamatay tayo. Pero, ang ginawa ni Jesus ay binaliwala na niya ang kapangyarihan ng kasalanan, declared as free, holy, children of God. So, nabuhay tayong muli. Before Jesus, patay tayo. Kasi ang umiiral, law. Ang nakakapagtaka, marami mga Kristiyano, mas gusto pa rin nila yung law. Mas gusto pa rin nilang matakot at manakot kaysa mapahinga. Ang ibig sabihin lang ni Paul tungkol sa kautusan ng bayang Israel, ng kanilang relihiyon, napahamak ako dahil sa kautusan. Kaya ako makasalanan dahil sa dami ng bawal na hindi ko naman masunod. In other words, Paul was saying, the law demonizes me and my human nature. Naging masama tuloy yung ako, yung sarili ko, yung natural sa akin, yung likas. Puro masama. Anong gagawin ko? Yung hindi ko makaya-kayang gawin? Kaya sabi ni Paul, ano ba yan? Gusto kong bumayad pero di ko magawa. Sabi ko, ako na nga ito eh. Pag may gusto kong gawing mabuti, ang nagagawa ko yung mali. At ano yung mabuti at mali? According to the law. Kaya sabi niya, pag nabuhay ka under the law, lagi ka lang masama, lagi ka lang guilty. Pero sabi niya, malaya na tayo dyan. Naiintindihan niyo ba? Pinapaliwanag ni Paul, my nature contradicts the law. At kung nararamdaman niya sa inyong buhay, sinabi na ni Paul siya man, or the law contradicts my nature. Therefore, impossible to obey. Kaya pag sinabing if you obey one and break the others, you are guilty of all, pinapaliwanag lang na wala kang pwedeng gawin para maging banal by following the law. The law says that I am sinful and bad. The law only makes me seem bad. That's why Jesus disempowered the law and empowered love. Only then can you rest. Only then can you have peace. Without and apart from the law, sabi ni Paul, I would have been all right. Kaya sa 2 Corinthians 5, 17 to 18, anyone who belongs to Christ is a new person. Ano? Superman, superwoman ako? Kaya ko nang sundin ang law? No. The past is forgotten and everything is new. Ang pagiging new person mo, bagong tao, hindi yung naging super ka para sundin lahat ng batas. Kundi bago ka kasi binura na ang mga kasalanan mo according to the old law. You are declared sinless. Everything is new. God has done it all. He sent Christ to make peace between Himself and us. At ano ang peace natin between God and men? Not that men are now able to follow all the law. Because if that is a requirement, there can be no peace with God. The peace is in this. The law was removed. Therefore, hindi ka na lawbreaker. May peace ka na with God. Kung ayaw mo pa rin yan, hala, bumalik ka sa law. Magdusa ka. Magtiyaga ka at kalabanin mo itong itinuturo ng New Testament. Na maraming tao, yan ang gusto. Mga sadista yata sila, masokista sa sarili. Ayaw tanggapin yung grace. Ayaw tanggapin yung forgiveness and rest. Gusto laging guilty. Ay, bahala ka sa buhay mo. But that is the message of the New Testament. Na hindi natanggap-tanggap ng mga Hudyo kaya pinatay si Jesus. Kasi gusto nila law. Gusto nila Sabbath. Gusto nila yung mga dietary laws, mga requirements, yung mga pagbabawal sa mga babae na gawin ito. Puro law.
New creation means a new person, freed from the law, not able to obey all the law. Freed from the law. A person made righteous and new, not by the law but by faith, and by changing and voiding the rules and the law. Kaya ka naging bago. Pag ang expectation mo, hoy, Christian ka na, new creation ka na, bakit natetempt ka pa? Hindi naman yung temptation, yung sarili ko ang nabago yung status ko with God. Bakit mo ko inuusig? Hindi ba tinanggal na nga yung pang-uusig? Kaya ako bago. So a new creation is not a person made all-powerful to obey all the law. Kasi yan ay isang ilusyon, isang maling basa na ang ending, confusion, guilt. Sa tagumpay ni Jesus, hindi yung reality ng tao ang binago, kundi ang kautusan. So ikaw, kahit born again Christian, meron ka pa rin mga fears. Yung pagigiltihin ka pa ng iba, Christian ka na, may phobia ka pa. Hindi, wala akong phobia. Magpapanggap ako para masabi mong Christian ako, pero ang totoo, may phobia pa rin ako. Christian ka na, nervyosa ka pa. Christian ka pa, nagsiselos ka pa rin. Christian ka na, naaakit ka pa sa magandang dumadaan. Hindi ako naaakit. Magpepretend ako, hindi naaakit. Magiging hypocrite ako para masabing Christian ako. Di ba gano'n ang bunga? May Christian nga ako. Yung ibig sabihin, pinalaya na ako ni Jesus dyan sa mga ganyan. New creation because of the new law, because of the new dynamics, not because of being a super person that you're able to obey everything. Mayroon kang bagong ningning, hindi dahil talagang naging maningning ka, kundi nagkaroon ng bagong liwanag that you reflect. The believer overcomes not by submitting to the law, but by voiding and bypassing it. This is God's kindness. This is God's grace. Yan ang ipinagdiriwang natin. Jesus' believers are forgiven and loved in spite of shortcoming in obeying the new and only one law, which is love. Remember, binaliwala na lahat ng law, isa na lang binigay, love. So para ano ngayon yung confession? Para ano ngayon yung paghingi ng tawad? Dito na lang, para sa kaisa-isang tanging natirang kasalanan, being unloving. Yun na lang ang kasalanan ngayon eh. Kasi ang ibigay nila, sabi ni Lord, I'm giving you a new command. Love one another. So yun ang kapalit ng lahat ng law na pinalitan. Ang kapalit, love. So kailan ka nila nagkakasala ngayon? When you are unloving. At doon sa kasalanan na yun, ina-apply yung you confess, you ask for God's forgiveness because you have been unloving. Hindi yung ikino-confess mo naman, Lord, dumadaan po ang isang sexy na akit ako, kasalanan. Hindi na nga yun yung law eh. Natural, maakit ka. Huwag mo lang gahasain. Huwag mong salakayin. Natural, because we were created by God in a sexual way because of procreation. And if sex will not be attractive, it will not be pleasurable, nobody will do it because it's hard work. So naka-instill sa ating genes to like it, to desire it, kasi mahirap yung gawin, hindi walang procreation. Pero nagagamit in the wrong way. Kaya dapat kinokontrol mo lang ang sarili. Pero may dumaan, nahangin, natukso ka, guilty ka na naman. Hindi ka natitigil maging guilty doon. Yun ang sinasabi, you are not under that law. Naging unloving ka ba nung naakit ka? Ginahasa mo ba? Kinidnap mo ba? Hindi naman. O di wala kang ginawang masama sa kanya. Wala. Ay, ano ngayon nakasalanan mo dahil lang naakit ka? Hindi mo naman ginawa ng masama yung tao? Dapat natin ma-realize yun. Hindi pa natin na-enjoy yung ibig sabihin ng living under the grace of God. 1 John 1:9, subalit kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, at ano yung kasalanan? Being unloving. Yun na lang natin ang kasalanan. Patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. At yung hindi mo minahal, yung nagkulang kang mahalin, pupunuin ni Jesus ng pagmamahal niya para sa'yo, in your behalf, kaya ka napapatawad, si Jesus pa rin ang nagbabayad. Dito na lang ina-apply yung it's a sin. Yung ano yung sin? Kasi naging unloving ako eh. Sinagot ko ng pabalang-balang yung magulang ko. O unloving yan ha, sin yan. Yung tinikis ko ang pangangailangan ng mga kapuspalad, meron naman ako ibibigay, unloving yan ha, sin yan. Yun na ang mga sins, dapat conscious tayo. May natira naman talaga eh. Yun, to be unloving. Kasi yun na lang ang itinirang law.
Yung bakod mo, lumalakad everyday paggabi, lumalaki yung bakuran mo, lumilit yung bakuran ng kapwa mo. Unloving yan, sin yan. Yung may tindahan ka, dinadaya mo ang timbang, nagbabayad siya ng buo, konti lang nakukuha niya, unloving yan. Sin pa rin yan. Yung nangaagaw ka ng asawa ng may asawa, sumisira ka ng pamilya, unloving yan. Doon sa kanyang pamilya na naagawan, sin pa rin yan. Merong sin. Pero hindi na yung mga pinagbabawal ng Old Testament na sangkaterba, pati kakainin mo, pati haba ng buhok mo, pati tirintas mo, kailan ka nagpapahinga, yung kutakot-takot na hindi mo talaga kayang sundin. Matthew 18:21-22. Peter came up to the Lord and asked, "How many times should I forgive someone who does something wrong to me?" Tingnan ninyo ito ha. Who does something wrong to me. So ang sin na naiintindihan ni Peter is a personal sin of unlovingness. Hindi na yung somebody na nagtrabaho ng Sabat, patayin natin, batuhin natin. Somebody na nangalo niya, bagamat hindi natin sasabing mangalo niya, kayo pa na sinasabi, ikaw ba yung kinalo niya? Asawa mo yung kinalo niya? Therefore, it's not a sin personally against you. Nililimit na ngayon yung scope ng pwede mong ituring na kasalanan to the point na dapat mo itong singilin. Kaya sabi ni Pedro, ilang beses po ba ako magpapatawad sa isang nagkakasala sa akin? Personal yon, hindi nagkakasala sa buong batas, sa lipunan, sa akin lang. 7 times po ba? Is 7 times enough? Jesus answered, not just 7 times, but 77 times. Ibig sabihin, keep loving. Keep forgiving. Keep being nice. Keep being good. Personal, not religious, not a legal issue, but interpersonal relationships. Mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, kung nais niyong maging makadiyos, doon tayo magtrabaho sa area of loving others kasi yun ang inutos sa atin. Yun ang nananatiling utos at yun ang dahilan kung bakit tayo ligtas kasi minahal tayo ng Diyos. Doon tayo magpakabuti sa pagmamahal. Hindi sa panguhusga, hindi sa panguusig, kundi sa pagmamahal, paglilinis, pagpapatawad sa kapwa, at pagbubuo muli sa mga nasisira, mga nasisiraan ng loob. Doon tayo maging very good. Yun ang ibig sabihin na maging mananampalataya ni Jesus. Victory over temptation is in redefining temptation and sin. Knowing sin from non-sin, so you don't needlessly feel like a failure and you don't needlessly feel guilty. Salvation doesn't only mean salvation from hell. It is salvation from the law, from the condemnation of the law, from guilt that springs from not being able to follow all the law, and salvation from punishment because you are not able to follow the law. Yun ang ibig sabihin ng salvation. You are saved. Saved from having to worry all the time about your imperfection by the standard of the law. Living above and beyond the reach of sin. That is what victory over temptation is. And what is sin? Living above the fear and the idea of sin. Huwag laging sin ang laman ng utak. Ang ilaman nyo sa utak nyo, love, forgiveness, rest, peace. Understanding and enjoying God's grace, freedom from the law, legal sinlessness. In other words, in actual life, by the standards of the law, para kang sinful, but legally you are not. Because you have been declared legally free from the law, because you're already legally dead to sin through the death of Jesus. Ang simple-simple naman ng analogy ng mga parallelism para natin ma-miss. Romans 6:14, for sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Pag sinabing sin will not be your master, hindi ibig sabihin matatalo mo siya. Ang ibig sabihin, hindi ka na sunod-sunuran sa kanya. Hindi ka na nagpapagapi sa kanya. This is victory. This is cause for celebration that sin is no longer your master. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, sabi ng Tagalog, dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. So stop self-condemnation and self-judgment
and judgment of others. Kasi ang mga nakay Jesus, hindi na sila under the law. Huwag na nating usigin by the letter of the law. Victory over temptation is not in fighting and winning over temptation, but in voiding the law that makes life a non-stop temptation and a sorry arena for failure. Pagka law ang umiiral sa iyong buhay, ang buhay mo ay magiging araw-araw na kabiguan kasi imposibleng masunod. At pag naintindihan natin to, that's when you will have peace. You will have rest. So celebrate salvation from the law, from guilt, from judgment, and from punishment. Understands God's love in Jesus. Commit to loving more.